So okay guys, no, welcome back na naman dito sa ating channel Pinoy Tech Spot. And for today guys, no, update lang tayo ng ating portfolio dito sa Call Financial sa ating stock investment journey. So ngayon guys, no, ang ating VREIT, which is yung recently na pinag-investa natin, bumili tayo ng 1,000 shares na nagkakahalaga ng 1,744.25 at market price value na nabili natin is 1.76. So yan po. So 1.76 multiply mo ng 1,000 share is ito siya guys, no, 1,744.25. So medyo bumaba yung value nito guys. Meron tayong loss na negative 2.30. So yan. So paper loss pa lang naman yan guys, no. Kaya mag-alala. Longer period of time, no, makikita natin na magi-improve pa rin to. Itong REIT na to, itong Vista REIT, based dun sa ating mga analysis and mga observation dun sa data na pinakita natin last time dun sa huli nating upload. So basically guys, no, negative tayo ng 41 pesos. So 41 pesos pa lang naman yan. And tignan natin kung ano yung magiging performance ng stock na to. And okay guys, no, ba't nga ba tayo nag-invest sa REIT? And ngayon ang topic natin is i-discuss natin kung ano nga ba ang REITs. So ang real estate investment is type of investment dito sa stock market wherein main business nito guys is yung sa mga real estate or pagpapaupa guys ng property, no, sa mga businesses. So ito guys na ating topic for today, itong discussion natin about REITs is introduction pa lang naman guys, no. So hapyaw pa lang ito and later on i-deep dive natin yung REITs, no. So ano nga ba ang pros and cons ng pag-i-invest sa REITs, no? At ano nga ba ang REITs? Ang REITs ay isang business-owned property na nagpaparenta ng mga property sa iba't ibang entities or mainly sa mga businesses din, no? So ang kalakaran dito sa REITs guys, no, is B2B o yung tinatawag nating business to business transaction. Dahil ang mga kalimitan namang may-ari ng malalaking real estate is malalaking businesses din, no, gaya ng Ayala, ng SM, CLI, Sibulan, Masters. So yan. So malalaking ano yan, real estate businesses guys, no, na nagpaparenta ng mga property sa iba't ibang businesses din. Yung simple explanation lang ng REITs guys, no, example is yung familiar ba kayo sa Ayala Malls? So ang Ayala Malls guys is sila ang nagmamay-ari ng malalaking property na kung saan nakatayo yung mga Ayala Malls, no. So yung sa Ayala Malls naman guys, kung mapapansin nyo, iba't ibang businesses yung mga nakatayo doon. Nagkalat doon yung mga Starbucks, yung mga fast food chain, yung mga sikat na restaurant, and maraming businesses pa guys, no. So hindi lang doon nagtatapos guys, no? Hindi lang sa mga restaurant, hindi lang sa mga grocery store, pati yung mga hospital, yung mga big malls, big supermarkets like Robinson, Mercury Drug, yan. So yan din, umuo pa rin yan ng property dyan sa mga property ni Ayala, no. So guys, no, dito sa REITs, so alam naman natin ang real estate or yung mga paupahan guys, no, hindi pwedeng hindi ka magbabayad ng iyong upa monthly, no. So ang lumalabas guys, no, dito sa real estate, steady ang income natin dito. Steady ang pumapasok na pera dito, no, dun sa mga may real estate property dyan, no, yung may mga paupahan, no. So hindi pwedeng hindi tayo makakatanggap ng renta or yung bayad upa ng ating mga customer, no. So dito naman sa REITs guys, no, ganun din, no, monthly din ang bayaran dito guys, no, dahil yun talaga ang bayaran dito sa real estate, no. So yang si Starbucks for example, no, so meron siyang business na nakatayo dun sa Ayala Mall. So yang si Starbucks guys, nagbabayad yan monthly ng renta ng pwesto niya doon sa mall, no. So ganun din doon sa mga iba't ibang businesses na alam natin, no. Yung SM guys, no, yung malalaking malls ng SM, so REITs din yan. And yung loob ng SM, no, pansinin natin, napakaraming department store, napakaraming mga sikat na brands na nakatayo doon, like yung Uniqlo, H&M, yan, mga nagbabayad yan guys ng upa, no, kay SM. So yan ang kitaan dito sa real estate guys, no.
So ano nga ba guys, no, yung mga pros ng pag-i-invest or paglalagay ng pera natin dito sa REITs, no? So by the way guys, no, ang REITs po ay nakalist na dito sa Philippine Stock Exchange, and pwedeng-pwede na tayong mag-invest sa iba't ibang klase ng REITs guys, no. So bago natin i-tackle guys yung mga pros and cons ng REITs as a stock investor guys, no, ano nga ba yung pinagkaiba ng REITs doon sa traditional na real estate in business or investment, no. So, for example guys, no, ako meron akong property guys, no, meron akong bahay na pinapaupahan. So, yung paupahan ko na yon is physically, ako yung nagmamanage, no. So, ako mismo as a property owner, pumupunta ako doon, nililinis ko yung property ko, chine-check ko kung ano yung mga possible na problema, chine-check ko kung ano yung status ng property ko guys in actual, no, ako mismo yung tumitingin. So ako rin yung kumukubra ng upa monthly, ako rin yung kumukontak sa mga client or nakikipag-communicate dun sa umuupa, no, kung ano ba yung mga concerns niya about dun sa ating paupahan. So yun yung traditional guys, no. Whereas naman dito sa REITs, sa pag-i-invest sa REITs sa stock market, so, hindi mo na kailangan ng ganun guys. Hindi mo na kailangan ng physical property, no. Ang kailangan mo na lang guys is ilagay yung pera mo at i-invest yung pera mo sa stock market in such a way na kailangan mo lang mag-open ng stock broker, no, online. So, dito sa Call Financial, isang stock broker ito na kung saan makaka-access ka ng mga stocks na related sa REITs, na under ng REITs, no. So dito, any required amount na nakalist dito or required prices, pwede kang makabili guys ng REITs or makapag-invest sa REITs. Ang difference guys is hindi mo na kailangan maglabas ng sobrang laking pera, no, para lang halimbawa bumili ka ng malaking property or bumili ka ng lupa't bahay na pauupahan mo. So hindi mo na kailangan ng daang-daang libo or milyon para makapag-invest sa real estate. So dito sa REITs, sa stocks is paunti-unti pwede kang mag-invest or pwede kang bumili kung ano mang halaga yung hawak mo ngayon guys, no, provided na ma-afford mo yung mga prices dito sa stock market. Okay, so yun guys yung kaibahan niya ng traditional real estate investment dito sa REITs. Okay, so ano nga bang mga pros ng REITs? So ang REITs guys is merong tinatawag na portfolio diversification, no. So dito kasi sa REITs, so makakapag-invest ka sa mga REITs na kung saan nakascatter yung mga real estate properties sa iba't ibang klaseng businesses guys, no. So yung mga property na yon pwedeng ospital, okay? Alam naman natin ang ospital talagang pangangailangan niya ng mga mamamayang Pilipino, no. And sabihin na natin yung mga malls, no. So ayan. So lahat naman namimili or lahat naman talagang nandoon sa mall, no. So kumbaga yung market ng mall hindi mamamatayan guys, no. Talagang maraming pupuntang tao sa mall dahil nandoon lahat ng bilihan, no. So yung flow ng income is steady guys, no. And madadiversify pa yung iyong investment. So sabihin nating mga schools, yan, and mga department store, mga essentials. So kumbaga yung pera mo naka-diversify siya sa iba't ibang klase rin ng businesses guys, no, kapag nag-invest ka sa REITs. Okay, so yun. And accessibility, number 2 yung accessibility. So yung REITs kasi guys, no, accessible na siya dito sa mga stock broker na alam natin, no, at makakabili ka in any prices na nakalist doon, no. And kailangan mo lang mamili ng magandang broker, and doon makakabili ka na. Gumawa ka lang ng account and pwede ka nang makabili ng mga stocks na related sa REIT. So talagang accessible siya guys. And ito yung pinaka-paborito ko guys, no, is yung tinatawag na passive income. So sa REIT kasi guys, no, regular ang pagbabayad ng dividends dito guys ng mga businesses na nagmamay-ari ng REITs, no, or nasa REITs industry. So monthly,
quarterly or annually. Pero yung monthly guys yun, hindi tayo sure na kung meron tayong monthly ngayon. I think wala pa tayong monthly dividend sa REITs dito sa Pilipinas. Quarterly, annually, and semi-annually, I think meron na tayo. Okay, so steady flow of passive income ang pwede mong makuha dito sa REITs guys, no? Kung nakapag-build ka na ng malaking investment dito sa REIT, talagang passive income na ang matatanggap mo dito dahil meron itong regular dividends guys, no? Okay, so yan yung habol natin as an investor dito sa Pinoy TechSpot, kaya tayo nag-invest dito sa REITs, yung passive income. Okay, sunod naman guys is yung liquidity, no? So halimbawa guys, nag-decide ka na ibenta yung investment mo, no? Or may paggagamitan ka for emergency purpose ng investment mo, no? So pwede mong mabenta agad yan, no guys, dito sa stock market. Pwede mong i-sell agad yung investment mo na REITs and wala kang po problemahin guys, no? Hindi katulad ng sa real estate, no? Halimbawa kapag gusto mo nang ibenta, so medyo magko-consume ka pa ng time para maghanap ng bibili, or hindi ganon kabilis makakuha ng bibili, or hindi ganon kabilis maliquidate yung property mo. Okay, whereas dito sa stock naman, ibenta mo lang, for sure merong bibili niyan agad, no? So competitive returns, no? Dahil nga steady ang income dito sa REITs, dahil monthly may natatanggap tayong income sa mga rentals, no? So yan, talagang malaki ang chance na mag-compound yung pera mo kung i-reinvest mo yung mga regular dividends na natatanggap mo dito sa REITs, no? And the fact na nagkakaroon din ng capital gains yung iyong investment, talagang lalaki yung returns ng iyong investment, no? Okay, so dito naman sa cons ng REITs guys, no, yung mga bad side ng REITs or mga downside niya. So meron siya mga tax na binabayaran, no, kapag nag-invest ka sa REITs. Example is yung pagtanggap mo ng dividends guys, no, meron tax yan na kinakaltas. Okay, so passive income pero may binabayaran kang tax. So yun lang din yung downside niya. Interest rate risk guys, no, dahil syempre hindi naman natin mape-predict ang market, no. So halimbawa yung mga businesses, or halimbawa itong si Ayala SM, nagtaas na sila ng interest rate doon sa kanilang mga client, may chance na magkaroon ng impact yun guys, no, dahil syempre bababa na yung demand ng mga properties guys, no, kapag mataas yung babayaran nilang interest. So market volatility, ayan, isa rin yung factor guys, no. So dahil alam naman natin na ang stocks hindi lang, kumbaga ang stocks guys ay naapektuhan ng iba't ibang factors sa buong mundo guys, no, sa mga nangyayari actual world, kagaya ng giyera, kagaya ng climate change or mga calamity. So nagkakaroon ng volatility guys, no, dun sa prices ng stocks. So may chance na bumaba, tumaas, baba, taas. So pabago-bago guys, no. Ganun yung mga risk na pwedeng mangyari. You have a little control, no. So ikaw as an investor guys, no, nag-i-invest ka lang naman and wala kang control guys, no, dun sa actual management ng property. So kumbaga as an investor ng REITs dito sa stocks, kailangan mong pumili ng business na talagang merong dedicated na control or maintenance dun sa kanilang mga property guys, no. So yung mga charges and fees, okay, so yan, pwede ring maapektuhan yung investment mo dahil may tinatawag tayong mga management fees dito sa REITs, okay, yung mga maintenance fees. So yan, in case na tumaas yung mga ganyang fees, maapektuhan din yung investment natin, no. So yun yung downside ng REITs. Pero all in all guys, no, kung magaling kang mag-analyze and magaling kang pumili ng REITs or mga stocks na related sa REITs, malamang sa malamang mami-minimize mo yung mga downside na yan and makakapag-focus ka sa iyong passive income guys dito sa REITs. Okay?
So yun lang po muna tayo guys, no. Hope na meron kang natutunan ngayon dito sa ating topic guys. Maraming salamat and God bless hanggang sa susunod na upload natin guys, no.